Okay. Ito, 4 hours ago niya in-upload. Tingnan natin yung Ayan po yung vlog ni Attorney Villamor. Ayan po, mag-subscribe po kayo. Kasi nilalait siya ni Libayan na kesyo daw hindi daw dumami. Okay? Kasi siya pag nag-utos siya dumadami ba? Nakalimutan mo, Libayan, nung inutusan mo na mag-subscribe dito tapos sabay-sabay kayo mag-unsubscribe para umunti yung subscriber ko? Nautusan mo ba? Nag-unsubscribe ba yung mga tao? Hindi, nadagdagan pa nga ako eh. So, ibig sabihin, wala ka ring kwenta. Wala ka ring influence. Di ba? Naalala nyo noon, inutusan niya yung mga kabutas niya, mag-subscribe kayo lahat kay Banat Bay. Tapos sabay-sabay tayo mag-unsubscribe. Walang sumunod, dadagdagan pa ng 3,000, 4,000. Diba? Bira to tuloy natin. Pasok. epekto ng pag-shoutout ng Raffy Tulfo ng In Action na siya rin doon sa channel niya. Okay? Ito, meron yung vlogger na hindi nyo pa pangalanan tapos lalagay nyo yung picture dyan. Ano ba naman yung ginagawa nyo? Alam mo ba't di niya pinangalanan? Kasi nga, you're not even worthy na pangalanan. Yung pangalan mo, wala na. Sunog na sa mga abogado, ika nga. Ba't di nyo kasi ako pangalanan tapos ilalagay nyo yung picture ko dyan? Minsan, binanatan niya na rin ako 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siya. In fairness, hindi kita binanatan. Kasi ang issue doon, yung sinabi mo na ang trabaho ng prosecutor sa paglabas ng probable cause o pag-determine ng probable cause semantics. Sabi mo, kapag magre-resolve naman sila, semantics lang yan sabi mo. Nag-disagree ako, sinabi ko probable cause. Kasi nga, syempre, lalabas na yung mga prosecutor ay kayang-kayang imanipula yung mga resolution kapag semantics lang. Kasi papalit-palitan lang nila yung mga words, di ba? Hindi nila titignan kung may probable cause o wala. Kaya, sinita ko yun. Hindi kaya binanatan, sinita ko yun. Ano kaya ibig sabihin niyang banatan? Tsuktsakin? Hindi, siguro yun ang description niya ng binanatan. Kasi sabi niya hindi daw niya binanatan si Attorney Villamor, pero sinita niya. Ano ibig sabihin mo ng binanatan? Tinira, ganon? Yung ba ibig mo sabihin? Wala ka na naman sa katinuan nito, ha? Attorney Libayan. Ay, hindi pala Attorney. Vlogger Libayan. Yung sinabi mo, hindi naman ikaw yung binanatan ko. Pero syempre, kayo pala ganon, no? Si Physical EJ nga, inako na pedophile siya. Siya daw yung sinasabi kong pedophile. Hindi ko nga siya kilala nun. Let's go. Siyang isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while Okay? Very good, very good. Yung kay Vice Ganda daw. Ang tagal nun, ha? Yun ang tinatawag na utak left the earth talaga. Bakit? Isipin nyo. Ayan, tinan nyo, ha? Talagang utak left the earth yun. Yung kay Vice Ganda daw. Yung pedophile. Hindi ko nga siya kilala nun. Ito. Yan ang utak. Let's go. Wala, sabi siyang niya. isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while Asa na yung utak ko? Asa na yung utak ko? Asa na? Andali, Okay. hinahanap ko. Very good, very good. Yung kay Vice Ganda daw at saka Ayon Perez. discussing that issue, baya kalahin mo naman out of the blue, in-insinuate niya na kung ano man yung kasong i-file kala Vice Ganda, ay dapat i-file din daw laban sa atin. Yung kasong yon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At yun ay ipinagbabawal ang pagpapalabas ng malalaswa sa mga programa.
So, Oh, sino na naman yan? Kung Papa Patito. Ang bagal nito magsalita. Grabe, buti may Ito kasi nakikinig dito. nakalagay. Kasi Ito. hindi siya ano ha, parang itong sa amin lahat dito, we are just parang advocating somehow similar things. Pero hindi kami nag-uusap-usap tungkol sa ginagawa namin. Hindi katulad ng kabila na meeting sila ng meeting. Kami hindi, we are independent. Independent kami. Sinungaling na naman yan. Side lang namin kami, sinasabi Alam nyo kung bakit sinungaling na naman yan na hindi sila nag-uusap-usap? Eh, inuutusan mo nga yung subscriber mo eh. Tama, mali. Inuutusan mo nga sila eh. Inuutusan mo sila mag-subscribe. Inuutusan mo sila mag-unsubscribe. Inuutusan mo silang pumunta doon sa abogado na yon. Inuutusan mo silang pumunta sa isang vlogger na yon. Pero hindi kayo nag-uusap. Oo, maybe you're not talking privately. But during your live, kinakausap mo sila. Kaya wrong. Yung sasabing hindi kayo nag-uusap. Dahil kinakausap mo sila publicly, inuutusan mo pa nga eh. Come again? ko kasi nga most of the time nagkakatugma-tugma kami ng mga sinasabi. Yun lang. Alam mo ba't kayo nagkakatugma-tugma na sinasabi? Alam mo kung bakit? Kasi minsan hindi mo alam yung sasabihin mo. Yung sinasabi ng mga audience mo, yun ang sinasabi mo. Inilalagay mo pa nga dyan eh. Tapos doon mo i-base yung argument mo. Kaya mali-mali ka. Pero hindi kami nag-rehearse, nag-dry run, nagsasama-sama, nag-uusap-usap para kung Hindi talaga. Isama mo na rin ng hindi rin kami nagre-research. Kaya ganito yung mga comment ko. Isama mo na rin yun. ano ang gawin na content. Si Sean Wayne pa pala, si I am Sean Wayne. No? Dito sa sa amin, binabanggit naman namin lahat ng mga tao. Bakit sa inyo hindi nyo banggit-banggit yan? Baka lumipat sila pag na-realize nila, ganun ba? Hindi, nandidiri lang sa pangalan mo. Kahit ako eh, diring-diri ako sa pangalan mo. Hindi, walang biro kaya minsan hindi kita binabanggit kasi nandidiri ako sa pangalan mo. Pero tinatag kita madalas. Pero yung banggitin, nakakadiri kasi. Isang malaking kahihiyan. Di ba dapat banggitin mo para makita nila kung sino yung vlogger na yan? Pero ewan ko, sige tuloy natin. habang pa siya Ayan, meron pa pala yung mga sausawan sa Discord. Ayan. Hindi kami nag-uusap-usap dyan na ikaw, ganito yung content mo, ikaw, ganito yung gawin mo. Hindi. Everyone is independent-minded. We work as a community. We just want a better online space. A better cyberspace. Yun lang. Yun lang yung aming hangarin. Better And space? we move forward. Kasama mo si professing self-proclaim hacker? Yun ang safe space mo? Dating scammer? Towards that goal, kanya-kanya na kami. Okay? Tuloy natin. sa mga views ninyo. What I suggest is you follow my page. Shinout out niya pa yung sarili niya. Baka daw kasi mag-follow kayo sa akin. Tingnan niyo yung Yun yung argument niya. Ha? Baka daw kasi mag-follow kayo sa akin, kaya tapos sinoutout niya pa yung page niya. Hindi niya pinakinggan yung buo na sinabi niya, mag-follow kayo para makita ninyo yung ibilalabas kong video. suot ko dyan pareho rin ito. Ito sinusuot ko lagi na. Para hanggang masita nila, tapos sabi nila, wala ka bang ibang t-shirt? Wala pasensya na. Alam mo, isa yan. Sige, I am a Filipino for good governance. Alam mo, eto ngayon ko lang sasabihin sa ito. Ako hanga ako kay Mayor Magalong. Kaya lang, eto pasensya ka na. Ilang beses ko to sinabi, hanga ako sa kanya. But it doesn't stop there. Everything na sinasabi niya is bullshit kung wala siyang ibipakitang ebidensya at hindi niya ilalantad kung sino yung sinasabi niyang yun. Pasensya na Mayor Magalong You are correct when you're saying na ganito-ganito. Pero, isa ka lang din isang parang vlogger na hindi mailabas yung pangalan nitong mga kongresista na ito. Pasensya ka na kasi kaming mga vlogger, nag-iingat kami sa libel. Okay, nag-iingat kami.
Pero yung mga katulad mo na matapang, mayor, dapat ilabas mo talaga kung sino yung mga yun. Dati ka pang pulis o sundalo, hindi ko alam kung dati kang uniform personnel. So dapat ilabas mo yun. Kaya nga, ang problema dito, hindi ko sinasabing masama si Mayor Magalong, hindi. Bilib nga ako sa kanya, hanga ako sa katapangan niya. Pero kung hanggang doon lang, sayang. Kaya nga ako nagtataka, dahil, hindi nagtataka, naiisip ko na itong taon to, si Toto, yan, ay double standard. Pag si Tulfo nagsabing, o kaya si Robin Padilla nagsabing nanghusga doon sa Senate, lagi niya sinasabi, ilabas nyo ebidensya. Bakit? Nung naglabas ba, nagsalita ba si Mayor Magalong, sinabi mo yan? Nailabas mo, Mayor Magalong, ang ebidensya. Nagpapakit ka lang dyan sa media. Sinabi mo yan? Hindi. Bakit? Takot ka sa asawa mo? Takot ka sa anak ni Magalong? Membro ka ba ng Takusa? Yung totoo. Ha? Siya ba nagsusulat at nag-type dyan sa tabi mo para sumunod ka? Ganun ka ba ka-under? Ako nagtatanong lang, ha? Kasi may nagtatype dyan, di ba? Ano yun? Yung mga sasabihin mo, kailangan yung sinabi lang nung anak ni Mayor Magalong? Under ka? Patunayan mo nga hindi ka under dun sa partner mo. Punahin mo nga si Mayor Magalong at sabihin mong ilabas din yung ebidensya. Asa na yung ebidensya na yun? Di ba? Sa totoo nga, mas may ebidensya pa yung sinabi ni Marcoleta na meron na yung sugalan, tuloy-tuloy pa rin sa Baguio eh. May naglabas ng picture dyan. Di ba? May mga nagsasabi dyan na mga taxi driver na tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi totoong nawala yan. Asan ang good governance doon? Oo, hindi po sila kasal. Alam ko po yun, hindi po sila kasal. Yun lang ang tinawag ko. Illegally wife. Ay, mali. Hindi, mali yung term. Kaya nga sana, ito lang sa akin, kung talagang totoo ka para ka sa bayan at katotohanan, libayan, punahin mo rin si Mayor Magalong na ilabas yung ebidensya. Until now, good governance, nakipagsama siya sa mga mayor. Ang tanong, asa na yung ebidensya na itong mga nag-antay ako eh. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Nag-aantay din po kami. Excited nga kami kay Magalong. Naku, buti may nagsalita. Pero nung hinihinga na siya ng ebidensya, asa na? Asa na yung ebidensya na yun? Bakit hindi mo pinupuna? Kasi nga target mo si Tulfo. Ang talagang target mo, simulat sa poll, si Tulfo. Alam mo, nakikita ako na picture. Sa totoo lang. Tinatarget nito si Tulfo. Maybe, because yung kanyang, hindi kasi natin pwedeng tawaging father-in-law eh. Kasi hindi naman sila kasal eh. Pero sabihin na natin parang ganun, di ba? Yung tatay ng iyong partner ngayon ay may plano in the future. Yan ba ang dahilan kung bakit mo tinatarget si Tulfo? Na dahil iniisip nyo na may plano rin si Tulfo tumakbo na presidente? So iniisip ninyo, pwedeng maging third force. Kasi tinatawag na nga si Mayor Magalong na third force eh. So ikaw pala ang attack dog. Ganun po ba yon? Kayo po ba ang attack dog ni Magalong? Kaya patuloy mo sinisiraan ang mga Tulfo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi wala daw followers si Magalong sa social media kaya hindi niya binabanatan. Pwede, possible. Alam nyo, Mayor Magalong, ako talaga hanga ako sa inyo. Wala akong masabi. Hanga ako sa inyo. Wag lang ko kayo magdididikit dito, masisira ko kayo. Simula pa lang, sira na kayo pag nagdididikit kayo dito. Yung may pasuot-suot pa ay mga Pilipino for good governance. Ikaw magsasabi niyan? Good governance?
Pambira. Sira na kagad. Hindi kasi ako sa ulat na sinasabi ko sa inyo, pag nalabahan yung damit ko, kung ano yung nasa ibabaw, yun yung kinukuha ko. So, parehong-pareho. What a coincidence! It's me! What's a coincidence daw? Hindi mo alam yung picture na yan? Hindi mo sinadyang sinuot mo? Ay, coincidence! As in, Ang coincidence, hindi mo talaga alam. O maaring sabay. O, magla-live na ako, bigla ako nakita to. Hindi eh. Nakita mo na yan eh. Kaya ka nga nag-react eh, kasi nga nakita mo na eh. So alam mo yan na suot mo. Paano naging coincidence yun? Ano ba namang klaseng bokabularyo meron nito? informative topics pa pala. Okay? Baka daw mag-subscribe kayo sa amin daw, i-follow kami. Pero ano ang dapat nyong gawin? Po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka i-follow nyo pa at makinhabang pa siya sa mga views ninyo. Ayan, yun ang purpose niya. What I suggest is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas Okay. Vlog! Also, vlogger na rin siya. Tignan nyo dito, ha? Yan, lalaitin na yung sa dami. Lalaitin niya na yung dami ng vlog niya. Pagmamalaki na naman yung dami ng vlog niya, tsaka dami niyang ututo. Pag Kailan malaki ba mo siya na. nag-shoutout ngayon, no? Monday. Ito yung sa kanya, di ba? Attorney Freddy Villamor, 1.92k subscribers. Lalaitin niya. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige, laitin mo. Tuesday. Laitin mo na. In fairness, nung shoutout niya yung sarili niya, ngayon lang yun di ba? Nung shoutout niya yung sarili niya, nagkaroon siya ng 400 subscribers. Pero 26 million, no? Tapos ilan yun? Kanina pa yun? Kanina pang hapon? Dito sa atin pag nag-shoutout tayo isang oras 2,000. Wow! Grabe, ang tindi nito sa yabang, ano? Ganun daw kadami. Pag sinout out. Kasi nga, ginagawa nyo talaga yan. Style ninyo sina-shoutout nyo yung mga gumagaya sa'yo, sumusunod sa'yo, tapos pinapa-follow ninyo. 'Di ba? Pero hindi mo nagawa dito yan. Magpa-unsubscribe dito, nabawasan ako, hindi. Nadagdagan pa nga ako ng 1,000 eh. 'Di ba? Since nag-utos-utos ka naman din, isa-shoutout ko na rin. Shoutout po sa mga kababayan natin na nanonood dito, 2,900. Maaari po ba ninyong i-follow ho si Attorney Villamor? Baka naman po pwede ninyong i-follow si Attorney Villamor. Ito po ibibigay ko ho yung link. Ito. Baka pwede ngayon, sabay-sabay naman natin. Kasi inaapi ho siya eh. Inaapi ho siya ni Libayan na wala daw nagpa-follow. Ayan ha. Ayan, pakilang no. Pakilang naman kasi kawawa naman. Baka sabihin naman ni Attorney Libayan, siya lang ang pwede ho bang i-like nyo naman po? Mag-subscribe naman po tayo dito kay Attorney Freddy pala, hindi Ferdy. Freddy Villamor, ha? Paki-like naman po tayo. Sige na. At least dyan. Alam mo kung bakit hindi naman siya ganun kadami na subscriber? Kasi may kaso ho siya. Hindi ho, yung totoo. May kaso ho kasi siya. Ikaw, wala kang kaso. Mantakin mo sa isang araw, nakaka-4, 5 kang video na walang kwentang video. Yun ang totoo niyan eh. Sa isang araw, 4 kung siguro si Attorney Freddy Villamor mag-live siya ng 4 sa isang araw, gawin niyang consistent yan ng years. Sigurado ako mas maraming makikinig niyan kaysa sa nakakairita mong boses eh. Diba? Sa totoo lang ha. Paki-like naman po si Attorney Villamor. Ayan ha. Para matuto kayo ng tama sa batas. Kasi kung makikinig kayo din ng tungkol sa batas, hindi yung si batas natin, sarili niya yung batas eh. Oo.
Yung batas niya, batas lang niya yun eh. Sa kanila lang niya yun. Kaya nga yung article niya, binabasa niya sa sinulat niya. Batas talaga natin. O sa paki-follow naman po. O ayan o. Sige na ho. Ayan o. Kasi nanlalait ho si ayan o. Sige na, follow nyo ho. Para naman ayan. Dumami na kagad from Okay, like po tayo ha. Kay Attorney Freddy Villamor, okay? Para may matutunan tayo. Pero sigurado ako, hindi rin naman ganun dadami yan kasi hindi naman tinitingnan ko yung kanyang video eh. Hindi ho siya hindi ho siya consistent. Alam nyo, napaka-importante niyan. Yung sa algorithm, naalala ko nung nag-Japan ako eh. Yung isang linggo kong nawala sa pagla-live, talagang gumanon yung ko. Kasi algorithm mo, pag hindi ka consistent, pag nagbago yung dami ng video na nilalabas mo, talagang ibabagsak niya yung viewers mo. Ganon talaga yon. Hindi naman po si attorney, hindi naman po siya laging, actually, hindi nga siya nagla-live eh. Yung video niya, madalas, more fun video lang, at saka yung sa wanted sa radyo lang. Yun lang ang lagi niyang kadalasan niyang video. Tsaka ito, wait lang ha. Ay titingnan ko. Nako, hindi rin siya gumagamit na masyado ng mic. Attorney Villamor, napaka-importante po niyan ha. Ako, may payo lang ako. More than anything else, pagdating sa vlogging, 80% ang mic compare sa visual. Marami ho sa social media nakikinig lang. Hindi ho naman talaga pinapanood yan eh. Usually, cellphone lang gamit so kahit maliliit lang yan, importante naririnig na malakas. So yan ang sikreto sa pagbablog. Yung proper miking. Meron nung murang nabibili na mic na paggagamit kayo, yung dalawahan na mura ho yun. At saka maganda na ho kasi may noise reduction. Kahit nga ako, pag nagbibideo ko sa show ng Mocha Girls, nadidinig pa rin eh. Kasi nga ho, dahil dun sa mic na yun. Kung gusto nyo ho, send ko sa inyo yung link. Mura-mura lang ho yan sa TikTok. Hindi ko ho link yun, hindi po ako affiliate doon. FB po active siya, nanonood ako sa live niya. Sa FB siya active. Sa YouTube siya hindi active. So out of context na naman tong vlogger na ito na si Libayan. Tuloy natin. Ba't hindi sila sumusunod sa'yo? 400 lang yung sumunod. Alam mo kung bakit ganito si Libayan? Ito walang biro ito Alam mo kung bakit? Masyado siyang concerned doon sa views. Hindi ko nga maintindihan eh. Yung lagi niyang tinitingnan subscribers, views, halatang halata ko anong motibo niya. 'Di ba? Halatang halata po kung anong motibo nito na pagdating sa pagbablog, yung viewers, alam mo kasi laki na ng kita niyan. Sigurado ako. Kaya alam niyo, Attorney Villamor, hindi natin masisisi kung bakit hindi na kumukuha ng kaso yan si Attorney si Libayan. Una-una, sinong kliyente yung kukuha sa kanya? Pagkatapos ng debate? Sa tingin nyo may kukuha pa sa kanya? Hindi Kunwari, sasabihin nung kliyente, Attorney, ano ba mga case na hinawakan mo? Sabi naman ni Libayan, you watch my vlog. Andun yung mga ko. Tapos pag-research ng Libayan, lumabas ka agad, Libayan and Fiscal EJ debate. Tapos nakita niya, tingnan ko nga kung paano magdebate ito. Kasi para makita natin kung paano to humarap sa usgado. Tapos nakita nila yung mo, yung debate mo. Hindi, sa mga nanonood, sa 2,877 nanonood, kayo kunwari nanood kayo ng debate at may kaso kayo, kukunin nyo ba si Libayan? Diba? Sigurado ako marami sa inyo sasabihin, hindi na, ayoko makulong.